Sa gitna ng mas lumalaki pang issue ng korupsyon sa bansa, maging ang First Family nahaharap na rin sa mga alegasyon ng katiwalian. Kahit itinanggi na ang mga akusasyon, sabi ng palasyo, handa at nananatili pa rin bukas ang First Family para sumailalim sa lifestyle check gaya ng ibang mga opisyal ng pamahalaan. Narito ang balita. Sa pag-usad ng usapin sa isyu ng korupsyon sa bansa, matatandaan na kamakailan lamang ay idinawit na rin ni dating Congressman Zaldico ang First Family sa isyu ng mga anomalya at iba pang katiwalian sa gobyerno. Una niyang idiniin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aniya siyang utak sa likod ng bilyon-bilyong budget insertions. Aniya, ang Pangulo ang nag-utos sa kanya na maglagay ng budget insertions sa ilang mga proyekto sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sunod na pinuntirya ni Ko si presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos na anay nasa likod ng 50 billion pesos budget insertions mula 2023 hanggang 2025. Kasama na ang akusasyong nagalit daw sa kanya si Congressman Sandro nang kulangi ng 8 bilyong piso ang insertions na ipinasok sa GAA. Maging si First Lady Liza Araneta Marcos at kapatid nito, hindi rin pinalagpas ni Ko sa kanyang confession videos. Ang aligasyon niya laban sa mga ito na si First Lady Liza Marcos at kapatid nito ang may hawak ng importasyon at presyo ng bigas at sibuyas kung kaya't hindi bumababa ang presyo nito sa merkado noong 2023 hanggang 2024. Itinanggi man na ng First Family ang mga aligasyon na nanindigan ng Malacanang na bukas pa rin ang mga ito para sa lifestyle check lalo na sa gitna ng isyu ng korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, mula pa man noon ay bukas ang First Family para sa posibleng lifestyle check. Aniya, kahit sino ay maaaring sumalang sa lifestyle check at na hindi ito ipinagbabawal kahit pa para sa First Family. Samantala, kinumpirma ni Castro na nabasa na ng Pangulo ang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism kung saan lumabas na si Kong Sandro ang may pinakamataas na share ng allocable funds. Aniya, kumpiyansa ang Pangulo na alam ng kanyang anak ang anumang hakbang na ginagawa nito. Dagdag pa ni Castro, nagpahayag na rin naman ng kahandaan si Kong Sandro na humarap sa ICI para sagutin ang anumang aligasyong ibinabato sa kanya. As of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Ngayong Lunes, inanunsyo ng ICI na nakatakdang humarap si Kong Marcos sa ahensya ngayong linggo para sa pagdinig kaugnay ng mga umunoy kinasasangkutang anomalya. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.